Inaaniyahan na po ang bawat isa na tumayo at tayo po ay magsisimula na ng ating praise and worship. Hallelujah, Jesus. Ganun din po yung mga nasa kusina pa. Ganun din po sa kanilang mga nasa bahay. Tayo pong lahat ay maghanda na upang tayo magpuri sa Panginoon. Hallelujah, Jesus. We worship you, O God. We glorify your name. We welcome you in this place, O God. Hallelujah, hallelujah, Jesus. Pinupuri ka namin, Panginoon. Sinasamba ka namin. Tunay na karapat-dapat ka sa pagpupuri, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah, Jesus, we worship you. Kung mayroon lamang akong 1,000 buhay, hindi pagkakait, lahat sa'yo'y ibibigay. Gayon pa man sa'king nag-iisang taglay, ilalaan walang humpay. Hallelujah, Jesus. Kung mayroon lamang akong 1,000 buhay, hindi pagkakait, lahat sa'yo'y ibibigay. Ngayon pa man sa'king nag-iisang taglay, ilalaan bawat saglit upang ibigin ka ng walang humpay. Gaya ng dagat na hindi napapalit sa pag-alon. Ang puso ko ay sa'yo magmamahal sa habang panahon. Natatanging kayamanan ko, ikaw ay sambahin. Wagas na pagsundan iyong dinggin, kalakip ng awitin. Pinupuri ka namin, Panginoon. Sinasamba, dinadakila. Hallelujah, Jesus. Lamang akong 1,000 buhay, hindi pagkakait, lahat sa'yo'y ibibigay. Ngayon pa man sa'kin nag-iisang taglay, ilalaan bawat saglit upang ibigin ka ng walang humpay. Gaya ng dagat, alon ang puso ko ay sa'yo magmamahal sa habang panahon. Gaya ng dagat na hindi napapagat sa pag-alon. Ang puso ko ay sa'yo magmamahal sa habang panahon. Gaya ng dagat na hindi napapagat sa pag-alon. Ang puso ko ay sa'yo magmamahal sa habang panahon. Natatanging kayamanan ko, ikaw ay sambahin. Wagas na pagsundan iyong linggin, kalakip ng awitin. Sinasamba ka namin, hallelujah. Come and search, let's worship the Lord. You deserve the glory, O God.
aming amang makapangyarihan. Ikaw na siyang may lalang sa bawat isa sa amin. Panginoon, narito ang aming mga puso, hayag po sa iyong harapan. Patuloy kami nagpapalinis, Panginoon, ng iyong banal na dugo. Salamat, salamat minsan pa, Panginoon, na kami magkakasama upang sabay-sabay na manambahan sa iyong presensya. O purihin ka, aming Jesus. Purihin ka dahil ikaw ay mabuti. Purihin ka dahil ang biyaya mo'y sapat sa araw-araw. Hallelujah. Panginoon, maraming salamat minsan pa. Narito kami magkakasama, mayroong lakas, mayroong buhay na patuloy na ipinaglilingkod sa iyo. Panginoon, maraming salamat sa kalayaan ng pananambahan. Maraming salamat, Panginoon, na itataas namin ang aming mga tinig sa iyo, Diyos. At alam namin, Lord, tinatanggap mo ang aming pagsamba sa oras na ito. Lord, nais namin mapaluguran ka sa araw-araw ng aming mga buhay. Nais namin, Panginoon, na masunod ang kalooban mo. At Panginoon, maraming salamat po, O Diyos, sa buhay ng bawat isa sa amin na patuloy na ginagawa, Lord, ang kalooban mo. Salamat, Lord, sa buhay ng worship team. Salamat, Panginoon, na binigyan mo sila ng lakas para patuloy na magpaglingkuran ka. Salamat din, Panginoon, sa aking mga kapatid na narito na sa kabila, Panginoon, na mga pinagdaraanan nila. Lord, ikaw po yung inuna nila. Salamat, Panginoon, sa mga pusong bukas para makinig ng iyong mga salita. Panginoon, maraming salamat na pinagpala mo kami, O God, upang patuloy na maging pagpapala sa araw-araw ng aming mga buhay. At Panginoon, maraming salamat din sa mga salita mo na patuloy na maihahayag sa pamagitan ng aming pastor. Pinagpala mo na, Panginoon, ang iyong mga salita upang patuloy naming magamit na maging kalakasan namin sa araw-araw ng aming mga buhay. Salamat, O Diyos, sa palaging pagsama mo sa amin, Panginoon. Salamat sa pag-iingat mo sa amin, Panginoon. Salamat po sa mayaman mong biyaya na patuloy naming nararanasan, O Diyos. Kaya, Panginoon, marapat lamang na ibalik sa iyo ang lahat ng papuri at ang lahat ng pagdakila sa tanging pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Amen! Sige po, isang malakas na palakpak po sa Panginoon. Hallelujah! Napakasarap pong magpuri sa Panginoon. Amen po ba? Amen. Ang lahat ng excited na bisigaw ay sumigaw ng malakas na hallelujah! Hallelujah! Hallelujah, Jesus! Pinupuri ka namin, Panginoon. Hallelujah! Ako ay narito ngayon, naghihintay. Inaasam-asam presensya mo'y muling maranas. Ako ay narito ngayon, nananabik na makita ka. Nananabik na makita, luwalhati ng iyong mukha. Ako ay narito ngayon, hihintay. Inaasam-asam presensya mo'y muling maranas. Ako ay narito ngayon, nananabik na makita, luwalhati ng iyong mukha. Sumasayaw na nga sa galak ng mata, nananabik na makita, muli mo magbisita. Panginoong Jesus, Panginoong Jesus, malayang malaya ka, baguhin mo ang
Sama sa presensya Mo'y muling maranasan. Ako ay narito ngayon, nananabing na makita luwalhati ng iyong mukha. Sumasayaw na nga sa galak tumatawa, nananabik na makita muli mong pagbisita. Panginoong Jesus, malayang malaya ka, baguhin mo ang buhay ko, ito iyo. Sumasayaw na nga sa galak tumatawa, nananabik na makita muli mong pagbisita. Panginoong Jesus, malayang malaya ka, baguhin mo ang buhay ko, ito iyo. Hallelujah. Sige po, pwede po tayong magbatian. Batiin po natin ang ating mga kasama dito ngayon, yung mga hindi pa po natin kilala. Sabihin po natin, God bless you, sister. God bless you, brother. Sa hinabahaba ng panahon, sa lahat ng mga pagkakataon, ang kabutihan mo sa amin, Panginoon, ay di nagbabago, di nagkukulang. O kay buti mo palagi, o kay buti mo palagi, o kay buti mo, o kay buti mo, o kay buti mo palagi. Sa araw-araw ng aming buhay, sa mga maliliit lang na bagay, ang katapatan mo sa aming mga buhay hindi nagbabago, hindi nagkukulang. O kay buti mo palagi. Come on, church. O kay buti mo lagi-lagi. O kay buti mo, o kay buti mo, o kay buti mo palagi. O kay buti mo palagi. O kay buti mo, o kay buti mo lagi-lagi. O kay buti mo, o kay buti mo, o kay buti mo lagi-lagi. Panginoon, come on, church. Hindi nagbabago, hindi nagkukulang, hindi nagbabago, hindi nagkukulang. Amen. Hindi nagbabago, hindi nagkukulang, hindi nagbabago, hindi nagkukulang. O kay buti mo palagi. O kay buti mo lagi-lagi.
ka nagbabago, hindi ka nagkukulang, Panginoon. Napakabuti mo, Panginoon. Kaya ang lahat ng papuri ay sa iyo, Lord God. Ang aming mga kamay itataas namin para sa iyo. Ang aming mga tinig ay para sa iyo, Panginoon. Ang aming mga buhay, ang aming mga puso ay para sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Sa iyong kamay, aking ibibigay buong buhay sa iyo, Diyos. Akayin mo aking mundo nang mapasayo habang panahon. Jesus, sa iyo ang buhay ko. Mawi po tayo sa Panginoon. Jesus, sa iyo ang buhay ko. Nagtitiwala sa iyo. Papupurihan ka, aawitan ka, buong buhay. Hallelujah, Jesus. Akayin mo saan man patungo, sa galak at lungkot, ang tiwala ay sa'yo. Ang buhay ko'y iaalay sa'yo sa walang hanggan. Pangako mo, Jesus, sa'yo ang buhay ko. Jesus, sa'yo ang buhay ko. Nagtitiwala
tayo po ay makakaupo po muna at makakapag-relax sa presensya ng Panginoon habang inihahanda po natin ang ating kaloob para sa ating Diyos na mabuti. Sa biyayang ito na isang uri pa namin pagsamba ang pagbibigay. Lord, salamat sa iyong biyaya na kami ay tinuturuan mo, Panginoon, magbigay upang kami lahat, Panginoon, ay iyong pagpalain. Lord, salamat po, Panginoon, sa mga biyaya, sa mga pagpapala na patuloy po niyong pinagkakaloob sa bawat isa sa amin. Salamat din po, Panginoon, sa buhay at lakas na pinagkakaloob po, Panginoon, sa amin. Narito po, Panginoon, ang handog namin sa iyo. Pagpalain, Panginoon, ang bawat isa na nagkaloob nito. Balik po ito sa amin ng pikpik, siksik, liglig, nag-umapaw na pagpala sa bawat isa. Lord, dalayan ko po sa iyo na ikaw po, Panginoon, na maghari sa bawat buhay namin. At pagpalain mo po kami lahat sa araw na ito. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Ayan, sige po tayo pong lahat ay maupo. At haba po tayo ay naghihintay at nagpapahinga. Kaunting announcement lamang po sa ating mga services. Ayan. Ayan, so every Sunday po, tayo po ay may dalawang services. Ang first service po ay nagsisimula ng 8:30 hanggang 10. Opo. Tapos, nagsisimula naman po ang second service ng 10:30 hanggang 12. Ang atin pong second service ay naka-live broadcast din po sa ating official Facebook page, JCLG Ministries. Kaya kung hindi pa po kayo naka-follow sa ating page, ay i-follow nyo na po kasi dito nyo rin po papanood ang live stream ni Pastor every Tuesday and Friday, 7 p.m. Ano po? Para naman po sa ating mga department fellowship, ang MOJ po is every Sunday, alas 4 ng hapon, dito po sa ating worship hall. Ang atin pong Esther Missionary Ministries, ang mga kababaihan po, ang ating mga nanay, ay every Monday, alas 5 ng hapon, dito rin po sa ating worship hall. Ang youth genre po is every Sunday, 2 p.m., dito rin po sa worship hall. At ang ating pong teens fellowship, after praise and worship,
dito po sa likod. Ayan. Kasabay po nito ang ating Sunday School para naman po sa mga bata. Ano po? So kung kayo po ay may kasama mga bata, teenagers, pwede po natin silang papuntahin doon. At kung kayo naman po ay kababaihan, kalalakihan, o kabataan, ay welcome na welcome po kayo na umattend sa mga department. Ano po? Ayan. Opo. At sige po, tayo pong lahat ay tumayo at tanggapin po natin sa pangalan ni Jesus, ang kanyang lingkod na magdadala ng kanyang salita sa araw na ito, ang atin pong pastor, Pastor June Cortez. Palakpak po para sa Panginoon sa buhay ni Pastor. Praise God. Sabihin niyo po sa inyong katabi, kapatid, gusto kong malaman mo na ako'y nalulungkot nung ako ay wala pa kay Kristo. Pero ngayon, masayang masaya ako. Lalo na nakita kita sa umagang ito na mukha kang, sabihin mo, puyat. Sa kabila naman, sabihin nyo, kapatid, you are anointed, you are blessed to be a blessing. In Jesus' name, amen. Palakpakan natin, Panginoon. Thank you, Jesus. Kagalakan mula sa iyo'y kalakasan ko. Nais ko'y manahan sa presensya mo. Buong puso ko, lakas kalakasan ko. Ang nais ko'y manahan
sa piling mo, Panginoon, kailan ay di ko magpapalit. Everybody shout hallelujah. Thank you, Jesus. Lord, anoint us with your fresh anointing of wisdom and revelation. Pamantindihan po namin ang malalim na bagay nagmumula sa iyong banal na Espiritu. We welcome the Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Kung wala po kayo, wala kaming malalaman, wala kaming magagawa. We are nothing, Lord. You are our strength, our comforter, our Lord, our God, the third person of the Trinity. Salamat, Panginoon. Salamat, Panginoon. Lord, sa umaga ito, we bind every spirit of sickness and disease, every spirit that will try to distract your people sa pakikinig ng isang that we bind those demons. Faith coming from the Word of God, let our hearts and our lives be filled with your Zoe life. Panginoon, sa iyo po lahat ng kapura-kaluwalhatian. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Makakaupo na po tayo lahat. So, sa umagang ito, ating pong paksa ay continuation ng ating pong pinag-aaralan. This is another teaching message from the Holy Spirit about walking in the Spirit. Kaya ang tanong what is walking in the Spirit? At itong sa pag-aaral natin, nag-start nung last week, na tinalakay natin yung 8 things you should know about walking in the Spirit. Walong bagay na dapat nating malaman patungkol sa paglakad sa Espiritu. No, merong 8 revelations from God about walking in the Spirit. Sa modern translation, walk by the Spirit. Sa Old English, walk in the Spirit. Pero parehas lang yun po. Pero mas prefer ko gamitin yung walk in the Spirit or walking in the Spirit. So this is part 2. No? At dalawa yung natalakay natin nung Sunday. At yun yung walking in the Spirit is a life of obedience. Life of obedience, buhay na pagsunod sa Panginoon. Submission to God. No? Pag ikaw ay nagpapasakop sa Diyos, siya yung susundin mo. So si Adam and Eve, the first man created by God, si Adam, si Eve, masasabi natin na hindi sila nag-submit sa Diyos because they disobeyed God. At pinag-aaral natin umpay about that yung nakaraan topic natin na obedience, na kung sino yung sinusunod mo, yun ang iyong Diyos. Yun ang iyong Panginoon. At ganoon nangyari kay Adam and Eve na mas sinunod nila yung sinasabi ni Satanas kaysa sinabi ng Diyos. Sabi ng Panginoon, huwag niyong kakaingin yung bunga na yan, yung forbidden fruit na yan. Sapagat kapag kinain yan, surely you will die. Pero lahat ng bunga sa puno, sa gitna ng halamanan, libre, pwede niyong kainin, except for that one tree. Yun ang instruction at warning ng Panginoon. Si Satan naman, baligtad. Binabaligtad niya yung salita ng Diyos. At
Hanggang ngayon, ganyan ang strategy ni Satan. Pag merong church na mukhang akala mo, totoo talagang church, mukhang Christianity talaga, pero binabaligtad niya ang salita ng Diyos, perverting the truth of God. That is of the devil. Hindi yan sa Diyos. At itinuturo na doktrina ng demonyo. Binabaligtad na salita ng Diyos. At meron yan. Hanggang ngayon, nag-i-exist. Dumadami pa sila. No? At maraming naluloko ng aral na yan. Ilang beses kong dineclare, in-announce siya sa pulpit, no? Para walang ma-deceive. Kasi yung surface ng kanilang doctrine, akala mo tama. Pero pag pinag-aralan mo, yung itinatago nilang doktrina, puro baligtad. Lahat binaligtad. No? Sabi sa Bible, Jesus died for the whole world, to redeem the whole world. Sabi naman ng doktrina nila, Jesus did not die for the whole world. Sabi ng salita ng Diyos, inibig ng Diyos ang lahat ng tao. Even all sinners, God so loved the world. Kaya nga si Jesus ay namatay para sa lahat ng makasalanan. Dahil sobra ang pagmamahal ng Diyos sa lahat ng mga makasalanan. God loves all sinners, but He hates sin because God is a holy God. Yan ang Bible. Ito namang nag-exist na aral ng demonyo, sinasabi na God did not love all sinners. God loved only those few selected people na destined na makasama na forever, namili ang Diyos. That is doctrine of demons. Very dangerous. A poison doctrine. So, marami pa. So, yun ang example ng pagbabaligtad. No? Sa Bible, sinasabi, Jesus is God. Pero ang doctrine ng demonyo, nagsasabi, Jesus is not God. Kita no? Any doctrines na binabaligtad na salita ng Diyos, aral ng demonyo. At sabi ni Apostol Pablo, kapag merong nangaral sa inyo na ibang doctrine o ibang gospel, bukod sa gospel na ipinangaral namin sa inyo, kung may mga ngaral na iba o kakaibang gospel, sumpain yan. Curse them. Because that is doctrine of demons. Ibang gospel. So ingat tayo. Kadalasan, yung mga aral ng demons, doctrine of demons, nakatago sa loob, pero sa ibabaw, kala mo tama. No? Magkukot yung mga yan, tama talaga, biblical. Tama yung mga doctrine na pinapakita, pero pag in-examine mo who they are, abay, may nakatago sa loob na hindi nila basta inilalabas yung baligtad na katotohanan, baligtad na doctrine na yon, unless na ikaw ay nahook na impartang ka na transference ka na ng spirit nila, and you are totally, completely deceived. Doon lang nila inire-reveal yun, yung talagang alam nila na hindi na makakaalis. So yan ang taktika ni Satan para maraming mapahamak. So, kaya tinatalakay natin itong 8 things that we should know about walking in the Spirit. Kasi pag lumakad tayo, when we walk in the Spirit, we can discern those spirits na pumapasok sa mga churches, sa body of Christ, madidiscern natin kung anong klaseng spirit. Because we are walking in the Spirit. When we are walking in the Spirit, nakatono tayo sa Diyos. Nakatune tayo sa Diyos. Para bang yung mga, nung nauso yung mga transistor radio, di ba yung dinab na gano'n, pipihitin mo, para malinaw yung istasyon, pipihitin mo dahan-dahan, itatama mo kasi pag hindi tama mismo sa istasyon, may interference. Hindi malinaw yung dating ng signal. Hindi rin malinaw yung sinasabi nung nagsasalita o yung music sa radio.
kailangan tumama mismo doon sa pinaka-eksaktong tono o pinaka-eksaktong istasyon. Kung magkagayon, nakatono ka doon sa tamang istasyon. Nakatune in ka. At dinig mo, malinaw yung sinasabi. Ganyan ang Kristiyano, pagka ang Kristiyano, kahit matagal ka na Kristiyano, pero hindi ka nakatono sa Diyos, it will be hard for you to discern another spirit na pumapasok sa kalagitnaan. Mahirap mo-discern. At maging sarili mo, hindi mo makita kung ikaw ay nagre-rebelde na o hindi pa. Akala mo, tamang-tama ka. Deceiving yourself. Mahina ang discernment. Mahina yung pagkilati sa Espiritu because you are not walking in the Spirit. Hindi ka nakatono sa Panginoon. But if a Christian is walking in the Spirit, lahat ng Spirit madidiscern niya. Pati yung Espiritu na nandidisip sa kanya, madidiscern niya. Kasi nakatono siya sa Diyos. Kapag isang mananampalataya lumalakad sa Espiritu, lagi siya nakatune in sa Panginoon. At kapag siya ay umawit, nag-worship, nagpuri sa Panginoon, nanalangin sa Panginoon, laging acceptable sa Diyos ang kanyang prayers, ang kanyang pasalamat, ang kanyang worship, laging acceptable to God. Bakit? Kasi he is walking in the Spirit. Kung siya'y lumalakad sa Espiritu, nakatono siya sa Diyos. Kaya lahat ng sasabihin niya, pakikinggan ng Diyos, lahat ng kanyang ipagpapasalamat, ipagpupuri, at i-offer na pagsamba, acceptable to God. Kasi nakatono siya sa Panginoon. At pag sinabing nakatono sa Panginoon, ang buhay mo ay tama sa harapan ng Diyos. Nakatono ka. Kaya, ang sakit sa tenga kapag ka ang musical instrument o ang isang kanta o kumakanta ay out of tune. No? Ang sakit sa tenga pakinggan, kahit anong ganda ng kanta, pag hindi nakatono, hindi tumama sa tono, at flat yung singer, at yung tumutugtog, mali rin ang tono, hindi magpanama doon sa kumakanta, ang sakit pakinggan. Pero kapag tama, yung melody, tama ang tono ng kanta, ang sarap naman pakinggan, lalo na kung maganda ang boses. No? Maganda na ang boses, maganda pa yung kanta. No? Sarap pakinggan. Lahat tayo magkakaiba ng ugali. No? Lahat tayo unique. May kanya-kanyang personality. Madalas ka sinasabi, yung taong yun, may attitude problem yun eh. Lahat tayo may attitude problem. Extreme nga lang yung iba. No? Kasi, kaya may kanya-kanya tayong attitude problem, hindi pa tayo perfect. Kaya kung may attitude problem, yung kapatid, unawain mo na lang siya. At unawain ka na rin niya. No? Sa ganung paraan, meron tayong harmony sa isa't isa. Yung salitang harmony, sa Greek ay symphoneo, na doon kinuha yung salitang symphony of orchestra. Sa symphony of orchestra, magkakaiba ng instrumento, merong cello, violin, percussion, drums, gitara, bass, guitar, at mga wind instrument, trumpet, saxophone. Magkakaiba ang tunog nila. Magkakaiba rin sila ng pitch. Merong mababa, merong mataas. Basta magkakaiba sila. Pero alam nyo, kapag pinractice na nila, isinagawa at sabay-sabay sila tumugtog at sinundan nila yung areglo o yung nota
na binigay sa kanila. At the same time, tumitingin sila doon sa conductor na nagkakandak sa kanila. Lahat-lahat sila, kahit magkakaiba ng instrumento at tunog, magkakaroon ng unity, harmony, magkakaroon ng symphony of orchestra. Ang sarap pakinggan. Suabe-suabe ang dating. Simponeyo. At yan yung sinabi ni Jesus sa Matthew chapter 18, na sabi niya, if two of you agree of anything, touching anything, no? Kung ang dalawa ay magkakasundo, sa anumang bagay, sa aking pangalan, gagawin ko. Gagawin ko, bibigay ko. Ano ibig sabihin? Nung sinabi ni Jesus, kung ang dalawa sa inyo ay nag-a-agree, if two of you shall agree for anything, no, sa aking pangalan, gagawin ko. Bakit? Yung salitang agree sa Greek ay symphoneo, meaning harmony, agreement, unity, oneness. Ang ibig sabihin, kung ang dalawa sa inyo ay magkakasundo, walang alitan, no, nagmamahalan, with unity, with love, may harmony, walang tisuran, hingin nyo na ang hihingin nyo at gagawin ko. So ang Panginoon tumutugon sa mga Kristiyano na mayroong harmony, may pagkakaisa. No? At magkakaroon ng harmony ang bawat isa sa atin at church if we all will walk in the Spirit. Kaya ganun kahalaga itong topic na ito. Bakit marami mga churches, local churches na di-divide? Walang harmony. But may mga churches, marami nagre-rebelde. Wala ring harmony. Sa puso ng mga kapatid, yung puso niya hindi nakatono sa Panginoon. Once na hindi na nakatono sa Panginoon, mamali na rin yan ang tono sa kapatid. Ma-open ka sa kapatid, ma-open ka sa pastor, ma-open ka sa grupo, ma-open ka. Kasi nga, hindi nakatono. Ayaw mo makipag-simponeyo. Ayaw mo makipag-harmonize o makiisa, maki-unite. Sa mga Kristiyano, meron ka sariling opinyon, may sarili kang gusto mong gawin at may sarili kang gusto mong mangyari na hindi maibigay, tampo. Yan ay palatandaan that you're still a baby Christian, palatandaan that you are not walking in the Spirit. Pag sa maliit na bagay nagtatampo, palatandaan niya that you're still a carnal Christian or kung tawagin ay baby Christian. Pag sa maliit na bagay natitisod, palatandaan niya that you are not walking in the Spirit. You are still walking in the flesh. At magkalaban yan. Yung desire of the Spirit, desire of the flesh, number one magkalaban yan. Alam niyo yung tinatawag na flesh? Itong physical body natin, kumokonek sa ating soul. No? Pag nagkampi yan, dalawang yan, yung flesh at nahimok, umagri yung soul mo. What is our soul? Soul is composed of mind, will, and emotion. Nag-agree yung soul mo, na-convince sa desire ng flesh. Ang tawag doon ay pagiging karnal, paglakad sa carnality, or walking in the flesh. Pero pag yung soul natin ay umagree sa desire ng ating espiritu na na-born again, you will walk in the Spirit. Kaya yung deciding factor, na, yung mismong soul natin, nandoon yung decision maker, yung soul, nasa gitna, nandito spirit, nandito ang flesh. Mamimili yan kung sino makakakonvince sa kanya. Pag nakakonvince sa kanya, yung flesh, sasama siya. Silang dalawa, magkabarkada. At gagawin yung works of the flesh, magkakasala. Pag naman yung soul na-convince, doon sa mga spiritual things, holy things of God, kumampi sa spirit na na-born again,
magiging banal siya. He will walk in the Spirit. He will walk in love. He will walk by faith. He will have a life of obedience, submission to God, walking in the Spirit. So magka-contrast yan dalawa. Ito pong flesh natin, alam nyo, lagi ko siya sabi, ang na-born again sa atin, hindi itong flesh, not our physical body. Ang na-born again sa atin, hindi rin yung soul. Ang soul, ito ay ating binabago, tinatrabaho natin, pinapakain ng salita ng Diyos that will renew our soul. It will renew our mind, our emotion. Hanggang sa umagri sa spirit. Yan yung soul natin, nasa gitna. Siya yung nagdi-decide. At yung soul natin, yun ang ating buhay. Because sa Greek, ang soul ay suke, P-S-U-C-H-E, suke, na ibig sabihin natural life. Nabubuhay tayo because we have souls. We are not souls. We have souls. We are spirit beings with soul. So, born again yung spirit, not our soul, not our physical body. So, nung tayo na born again, itong soul natin ay ating ini-educate, inaaralan, pinapakain ng salita ng Diyos hanggang sa ito'y unti-unti na lumago sa espiritual at laging umaagri, sumasama sa spirit. Then that person can walk in the spirit. Walking in the spirit is walking into the realm of supernatural. Magiging himala ang buhay mo sa mundo. All things can become possible because you are now walking in the Spirit. You are living in the realm of the miraculous. And everything can become possible by walking in the Spirit. Yan po ang buhay ng mananampalataya who walk in the Spirit. Kabasahin uli natin yung teksto natin about walking in the Spirit. So itong flesh natin, ito yung minanapan natin sa first parents natin, kay Adam and Eve. Nandito pa yung fallen nature. Yan ang dahilan kung bakit kahit ang Kristiyano, mature na, spiritual na, kung hindi mag-iingat, prone pa rin sa temptation. Because we still have this flesh na galing kay Adam. No? Maliwanag po ba ang sinasabi ko? Nag-uusap po tayo ng malalalim na bagay, but I pray na kahit yung mga baguhan ay maintindihan. So tinalakay po natin that number 1, about 8 things you should know about walking the Spirit is a life of obedience. No? Hindi ko na i-expound yan. Basta alam natin, John chapter 10 verse 27, ang tunay na tupa ng Panginoon, those who obey Him. My sheep hear my voice and I know them and they follow me. John 10:27. At sa John chapter 14 verse 21, ang sabi ni Jesus, sino man merong aking salita o sumusunod sa aking salita o iniingatan ng aking salita, siya yung tunay na umiibig sa akin. At kung magkagayon, iibigin siya ng aking Ama at iibigin ko rin siya at ako'y magpapakahayag sa Kanya. Kanina nagpapakahayag si Jesus sa mga mananampalataya na sumusunod sa Kanya. Yung mananampalataya na merong obedient heart, a life of obedience. Then number 2, another thing that we should know about walking in the Spirit is, it is a Spirit-controlled life. Buhay na under the control of the Holy Spirit. You will be led by the Holy Spirit. Ika-guide ka, papatnubayan ka, magsasalita sa iyong Holy Spirit and His voice will become very clear to you. Kasi nakatono ka sa Panginoon. Because you are walking in the Spirit, the Holy Spirit can control your life. Listen mga kapatid, alam niyo ang Diyos hindi mangongontrol eh.
Hindi niya pwedeng pigilin ang tao sa gusto niyang gawin. Kung ano ang choice niya, pahihintulot niya yan. Kahit masama pa. Ganyan nangyari kay Adam and Eve. Hindi sila pinigilan ng Diyos kasi ang tao, when God created man as a free moral agent with freedom to choose their destiny. Yan ang Bible. No? May free will ang tao. Sa Calvinism, tinanggal nila yung free will sa tao. Sa Calvinism, ginawa ang tao parang puppet, parang robot. That everything that happens in your life ay ang Diyos ang gumawa. Whether it is good or evil, ang Diyos ang gumawa niyan. That is Calvinism. Kaya sabi ko nga, doon sa ka-debate yun paano yung babae sa Malaysia na sumakay ng taxi, binaba sa isang lugar, sa taxi pumasok yung dalawang lalaki, then dinala sa isang lugar, 10 lalaki, ibang lahi. Hindi ko sasabihin ko anong lahi. Ni-rape yung babae. At buti hindi siya pinatay, iniwan na lang siya doon sa isang lugar sa karsada. Sabi ko, yan ba masasabi mo na ang Diyos ang gumawa niyan? Doon sa kawawang babae na ni-rape. Yung iba nga, pinapatay pa. Yung iba, pinuputol-putol pa yung yung katawan. Tinatapon kung sa saan lugar, pinaghihiwa-hiwalay. Yan ba ang Diyos ang gumawa niya? Kinukot nila yung ang Diyos ang author ng good and evil. Hindi naman yan Ano? Ibig sabihin ng Panginoon, I will allow what you will allow. Kung anong ginawa mo, pahihintulot ko yan. Yan ang pinili mo, yan ang choice mo So, pero, as supreme being, as sovereign God, I have the right to judge you. Pwede kitang husgahan. Pwede kitang itapon sa lake of fire. Because I am your sovereign God. I can do that. Kayang gumawa ng Diyos na mabuti. At para sa iyo, kung hindi mo gusto na matapos sa apoy at yun ay evil sa iyo, God can do that. Siya ang author, in control, pero hindi siya author ng lahat ng masama. So another na perversion na naman. So ngayon, sapagkat ito ay part 2, talakayin natin yung number 3. Kasi those who walk in the Spirit are those people who are Spirit-filled Christians. When you are filled with the Holy Spirit, magkakaroon ang Panginoon, the Holy Spirit, ng chance to control your life. Kasi you are obedient, submissive ka sa Kanya, at nakatono ka sa Kanya, at pinipili mo siya na sundin, then the Holy Spirit can control your life. Yung control na yan, hindi yung pupersahin ng pipilitin ka ng Diyos. Hindi. Kundi, kukontrolling ka na, kung hindi mo alam ang destination, dadalhin ka doon sa green pastures, sa mga lugar na kung paanong doon ka ibibless ng Panginoon, dadalhin ka ng Panginoon sa buhay na ikaw ay pagpapalain ng Panginoon. Gusto ng Diyos pagandahin ang buhay natin. At mayroong mga doctrine na galit sa ganitong sermon. May ganyan na naman yung perverted truth. Galit na galit siya pag naririnig nila na the God whom we serve is the God of blessing. How dare you to say that? The God whom we serve is the God of suffering. Puro suffering yun nasa isip. Totoo, may suffering, may tests and trials, pero may green pastures din. May labanan. Pero sabi ng Panginoon sa Psalms, you prepare a table before me in the presence of my enemy. Meaning, ang Panginoon, aalagaan tayo, susuplayan tayo, pakakainin tayo, ibibless tayo,
even though nasa harapan natin ang kalaban at may labanan, God can still bless us. You prepare a table before me in the presence of my enemies. Psalm 23. Yun ang Diyos na pinaglilingkuran natin. Ngayon, sabi sa Galatians chapter 5, verse 16, I say then, walk by the Spirit, and you will certainly not carry out the desire of the flesh. Galit ang Diyos sa desire sa nasa ng laman. Pero nalulugod ang Diyos sa mga mananampalatayang lumalakad sa Espiritu. No? At pag lumakad sa Espiritu, hindi mo gugustuhin na gumawa ng gawa ng laman or pita ng laman. Nandun nga sa Galatians chapter 5, no, the works of the flesh. No? Tingnan nga natin, silipin nga natin sandali sa Tagalog. Silipin natin sandali ang Galatians chapter 5 para yung mga baguhan maintindihan niya. Ano ba yung mga works of the flesh? Yung ba yung pakikiapid, fornication? Hindi lang yun, kapatid. Marami ang works of the flesh. Sa verse 19, eto, ang mga taong sumusunod sa ninanasa or lust of the flesh, ninanasa na laman, ay makikilala sa gawa nila. Eto na, sexual na immoralidad, kalasuan, kahalayan, pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, pangkukulam, pagkapuot, pag-away-away, pagkasakim, pagkagalit, pagkakawatak-watak, division, pagkakahati-hati, pagkainggit, envy, paglalasing, drunkenness, drugs, vices, kasama doon, pagkahilig sa kalayawan, at iba pang kasamaan, binabalaan ko kayo tulad ng ginawa ko na noon. Second time na palang warning ni Paul ito sa church sa Galatia. Sino winawarningan? Mga Kristiyano. Hindi unbelievers. Huwag daw gagawin ang mga bagay ito. Bakit? Sabi ni Paul, ang mga namumuhay ng ganito ay hindi mapapabilang sa kaharian ng Diyos. Sa ibang translation, ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. Mabigat ito kasi ang winawarningan niya, Kristiyano. So ito, binabangga nito yung katuruan, another doctrine of demons. Sorry sa mga kapatid na Baptist. OSAS, once saved, always saved. Doctrine of demons yan. Alam mo sabi ni Mary Baxter nung nakarating siya sa hell? Nakita niya yung isang doctrine na pumasok sa body of Christ na hanggang ngayon ini-embrace sa body of Christ. Naku, pinakinggan ko talaga. Kasi pinapakinggan ko yung revelation of hell, heaven and hell. Nandun nga sa, may audiobook sa YouTube, mapakinggan, 3 hours na mahigit. Tinapos ko, pinakinggan ko yung ending. Although nabasa ko na yun sa libro, pinakinggan ko pa rin. Sabi niya, nakita niya na yung doctrine na yon, na ngayon ay umiiral pa sa Diyos, was created in hell. Eh sa hell, may mga inassign si Satanas, mga demons, who will torture those people, those unbelievers, those sinners, including mga Christians na backslide, Christian na buhay sa flesh, tinotorture ng mga demons na pinadadala ni Satanas doon sa hell. Kaya may mga demons sa hell. May mga nagtuturo kasi wala doon demonyo sa hell. Hindi, may pinadala, may mga pinaandami. No? Iba-ibang klaseng demons, iba-ibang itsura nakakatakot na creatures, monsters, half human, half animals. Nakita ni Mary Baxter na doon nilikha yung doctrine. Ano kaya yun? Pinakinggan. Naku, once saved, always saved. At yun ay doctrine na kumukonsinti sa mga Kristiyano. Kung ako maniniwala doon, tapos ako'y baby Christian, masayang-masaya ako.
Bakit? May buhay na walang hanggan na ako, at the same time, magagawa ko ang gusto ko. May freedom. Kahit kasalanan, anyways, ligtas na ako. Once saved, always saved. Tapos ikukot ko yung John chapter 10. Ang sino man ay hindi makapag-aalis sa inyo sa aking kamay. Sabi ng Panginoon. Ang ganda. Ginamit pa yung talatang yon. Ito, winawarningan. Yung mga nabubuhay sa laman. And right now, lagi ko sinasabi sa inyo, yung mga people who experience hell, people who went to hell, no, na in these last days, marami ginagamit ng Panginoon to witness what is happening in hell. Para pagdating nila sa earth, ay may masabi nila, matestify nila that hell is a real place. At sabi, nako, magugulat ka. Hindi ka gulat-gulat yung mangkukulam nasa hell eh. Hindi ka gulat-gulat na makita nila si Hitler nasa hell. Si Muhammad nasa hell. Yung mga famous characters at famous mga Hollywood superstar, they're now suffering in hell. Hindi sila doon nagulat. Ang nagulat sila, may pastor, may evangelist. Ang daming Kristiyano nasa hell. Sapagkat na sila'y nabubuhay pa sa mundo, pinabayaan nila ang paglakad sa Espiritu, kundi bagkos pinili nila ang lumakad sa laman. Kaya nung sila inabot ng kamatayan, walang repentance, ang wakas nila sa hell. At once ang tao napapunta sa hell, hindi ka na makakaalis. Hanggang sa hintayin mo na lang yung judgment day na lahat na makasalanan haharap sa Great White Throne Judgment at i-declare ng Panginoon, lahat matatapos sa lake of fire, including the devil and his demons and his fallen angels and all sinners at mga Christians na nanlamig ng hinawa sa paglingkod sa Panginoon. Lahat will be thrown into the lake of fire. Gusto ko kayong tanungin. Gusto nyo ba? Itaas lang ang kamay, yung gusto. Gusto nyo ba na makasama kayo doon? Doon sa langit, kasama ang Panginoon. Sinong gusto? So yung ayaw magtaas ng kamay, sa impyerno ang pinipili nyo. Sabi ng Panginoon, I will allow what you will allow. Kakatakot, Panginoon, tatas ko ng kamay, pati paa. Gusto nyo ba na makasama kayo sa buhay na walang hanggan? Sa langit? Then walk in the Spirit. Ulitin ko, lahat ng gusto, itaas ang kamay, gusto nyo bang makasama doon sa lake of fire? Ay, buti, wala nagtaas. Okay. Mabunga kayo. You have Christ-likeness. You have His holiness, His righteousness. And you are walking in the Spirit. Because you are bearing fruit with the fruit of the Spirit. Because walking in the Spirit is bearing fruit with the fruit of the Spirit. Kahit wala kayong gifts, you have the fruit, you will go to heaven. Nakikinig po ba tayo? Yes, you will go to heaven. Sapagkat ang pagpasok sa kaharian ng Diyos, ang pagpasok sa langit, not because you are a good preacher, not because you have signs, wonders, and miracles, not you have a good sermons, hindi dahil sa memorize mong Bible, pero kung wala kang fruit of the Spirit, which is love, you are doomed to hell. Sapagkat ang laging titingnan ng Diyos kung nabuhay tayo sa pag-ibig sa mundong ito. Walking in the Spirit is walking in love. And love is the fruit of the Spirit. Fruit of the Spirit is love. Inside that love, pag meron kang pag-ibig ng Diyos, that fruit
is love. Kaya nga singular eh. Tingnan sa Bible nyo. Hindi fruits. Kaya nung babago ako nagbabasa ng Bible, nabasa ko yun eh. No? Galatians 5:22, sabi ko, typographical error. Tinignan ko sa ibang translation, lahat ganun. Singular. Eh bakit ang dami? Parang typographical error, pero ang dami hanggang sa mapakinggan ko sa isang preacher na there's only one fruit, and that fruit is love, the God kind of love. And God is love. Jesus is love who became a man. That fruit is love. Love is Christ-likeness. And inside that love, pag meron kang God's love, fruit of the Spirit, magmamanifest sa buhay mo ang joy, magiging masayahin ka. Magiging masaya ka kahit may problema, kahit walang pera, parang napakayaman ang pakiramdam mo kasi masayang-masaya ka, kontento ka sa Panginoon. You have patience, mapagpasensya ka. Endurance, tumatagal ka sa labanan. You are gentle. You are meek, humble. You are faithful in serving God. You are faithful to the church. Kung saan ka dinalang Panginoon, loyal ka, faithful ka. Akala nyo ba natutuwa ang Panginoon sa Kristiyanong parang palaka? Palipat-lipat, palundag-lundag. Hindi natutuwa ang Panginoon. Kahit pag may lumilipat dito sa atin, siya sabi, nagpaalam ka ba sa pastor mo? Anong pangalan pastor mo? One time may lumipat dito, siya daw nagpaalam sa pastor niya. Kinontak ko yung pastor. Sabi ko, pastor, nandito yung miyembro mo. Gusto na dito. Ngayon, ikaw ang tatanungin ko. Okay ba sa'yo na dito siya o pabalikin ko sa inyo? Ikaw ang mag-decide, pastor, sabi ko. At ang sagot ng pastor, Pastor Jun, kayo na po ang bahala sa kanya. Inaalaw ko na dyan na sa inyo muna. Dyan na sa inyo. Dyan na sa inyo. Hindi ko masyado alam yung nabanggit yung problem, pero nagbigay pahintulot yung pastor. Yun yung tama. Ipapaalam. Sorry, doon sa misa nakalipat, ang tagal-tagal na pala. Hindi ko alam na galing pala sa ibang church. Pero lahat naman welcome dito. Basta papaalam lang. Ganyan din sinasabi ko doon sa gustong lumipat sa ibang church. Basta magpapaalam lang kayo. No? Para ma-releasean natin ang blessing. Sa ganung paraan, mapunta ka sa ibang church. No? Kaya kulto o hindi na sagot kita sa Diyos. Hindi na kita sagot. No? Ginusto mo yan, lumipat ka, kaya sa kulto ka pumunta o sa hindi na kita sagot. Hindi ka sa akin sisingilin ng Panginoon. No? May mga kapatid na ganyan, doon na papunta sa kulto. Lagi ko message, pinapadala ng message. Umalis ka dyan, pumili ka ng ibang church. Kulto yan napuntahan mo. Ito ang proof. Ewan ko kung nandun pa. So, another thing that we should know is walking the Spirit is walking in love. Bearing fruit. Ito po ang sabi ng Panginoon. No? John chapter 13, verse 34 and 35. Ganito kahalaga kung bakit binigyan ng Panginoong Jesus ng emphasis yung pag-ibig ng mga disciples. Ito sabi sa John chapter 13, verse 34. Nagre-reflect yung I am giving you a new commandment, that you love one another, just as I have loved you, that you also love one another. Binibigyan ko kayo ng bago kautusan na mag-ibigan kayo sa isa-isa, gaya ng pag-ibig ko sa inyo, na mag-ibigan kayo sa isa't isa. Paulit-ulit si Jesus yung salitang love.
Then sabi ni Jesus, sa 1 John chapter 4, sabi ng Biblia, sa 1 John chapter 4, verse 7 hanggang 8, Beloved, let's love one another. For love is from God, and everyone who loves has been born of God and knows God. The one who does not love does not know God, because God is love. Pagka daw ikaw ay pinanganak sa Diyos, born of God, pinanganak ka sa Diyos at nakikilala mo ang Diyos, lumalakad ka sa pag-ibig. Pag sinabi mo, born again ka, pero hindi ka lumalakad sa pag-ibig, hindi mo kilala ang Diyos. Why? Because God Himself is love. Even the Lord Jesus Christ, He is love personified. Pag-ibig na nagkatawang tao. No? At sabi dito, sa 1 John chapter 3, verse 14, we know that we have passed out of death into life because we love the brothers and sisters. The one who does not love remains in death. Alam natin na tayo yung mga na-born again na. Alam natin na tayo ay lumipat mula sa kamatayan patungo sa buhay. Bakit natin alam? Sapagkat tayo umiibig sa mga kapatid. We do not hate the brethren. We love them. At sabi dito, the one who does not love remains in death. Pag hindi mo kayang ibigin ang hindi ka ibig-ibig, you're still, ano sabi dito? Remains in death. The one who does not love remains in death. Nasa kamatayan ka pa. Meaning, hindi ka pa talaga naboborn again. So, ang acid test to know if a person is a born-again believer or not, if that person is walking in love. Nakikinig po ba tayo? If that person is walking in love. Mabigat po yun. Merong isang pastorang babae, 30 years, I think 30 years siya nagpastor. Sabi nung manampalataya nakarating sa hell, kabataang babae, sabi niya kay Jesus, Lord, bakit po nandito yan? Pastora yan doon sa amin, taga-amin yan. Kilala ko yan, mabait na tao yan. Meron niyang feeding the poor, feeding those street children. No? Mabait pong tao yan. Bakit yan nandito sa hell? Suffering in hell. Ano pong kasalanan niya? Alam niyo kung anong kasalanan? Isa lang yung kasalanan niya that brought her down to hell. Anong kasalanan? As sabi ni Jesus, she never, hindi niya ginustong patawarin yung kanyang asawa na nagkasala sa kanya. Kinamumuhian niya yung asawa niya hanggang sa kamatayan na niya. Still pastoring a church, doing good, but did not bear fruit. Sabi sa inyo, yun ang titingnan ng Panginoon eh. Yung fruit. Ang sipag niya, feeding the poor, gumagawa kabutihan. But she lacked the fruit of the Spirit. Love. And love always forgive. Nakikinig po ba tayo? Nandun siya sa hell. Christian. Kaya sabi ko nga, pag may kinakounsel, alam mo, sister, patawarin mo na asawa mo. Kasi ikaw ang talo. Talo ka. Kahit anong kalokohan pinagagawa niyan, forgive him. Bahala ng Panginoon sa kanya. No. Diyos ang hahatol. Ang intindihin mo, makalaya ka sa bondage of the sin of unforgiveness that can bring you down to hell. Nakikinig po ba tayo? Nung naintindihan ko yun sa Bible, nako, lahat ng gumawa sa akin na masama, pati yung nanira sa akin, na-televise nga ako, yung mga wala dito. Yes, bumayad ng 80,000 sa Channel 2 para siraan lang ako. Ito naman Channel 2, compromise. Ayan, nawala tuloy sila.
Sabi ko, hindi ko gagantihan to. Hindi ako magtatanim ng galit. I will forgive her. Ano mang ginawa niya, bahala ng Panginoon sa kanya. Ganun. Pero wag niyong dudugtungan. Bahala ng Panginoon sa kanya na tamaan siya ng kidlat. Abay, wag niyong dudugtungan ng gano'n. Cursing din niyo. Bahala ng Panginoon sa kanya. At least, delivered ako. Sa bitterness, sa hatred, sa sin of unforgiveness, alam ko, wala ako atraso sa kanya. Siya ngayon ang may atraso sa Diyos. Dahil sinisira niya ang lingkod ng Panginoon. Hindi ko sinasabi ito dahil ako'y pastor. No? Sinasabi ko ito for the sake of this topic. Love always overcomes every problems of life. First Corinthians chapter 13, verse 8. Love never fails. Ano ibig sabihin? Ang pag-ibig ng Diyos, pag lumakad ka sa pag-ibig, you will always become more than conquerors because love never fails. You cannot defeat love. You cannot destroy love. Love always win every battles of life. Love always win the war, spiritual warfare. Love never fails. Hindi sumasablay, hindi nabibigo, hindi natatalo. Why? Because God is love Himself. At ang mga taong pinanganak sa Diyos will always walk in love. And walking in love is walking in the Spirit. Maliwanag po ba? Tayo po lahat ay tumayo. Glory to God. Sabi ng Ephesians chapter 3 verse 17 hanggang 19. So that Christ may dwell in your hearts through faith, and that you, being rooted and grounded in love, kayo na nagkaugat na, lumalim na, nagkaugat na sa pag-ibig ng Diyos, may be able to comprehend with all the saints what is the width, the length, the height, the depth, and to know the love of Christ which surpasses knowledge, that you may be filled with all the fullness of God. Alam nyo, ipaparaphrase ko sa inyo ito. Napakaganda ng talata na ito. Ephesians chapter 3 verse 17 hanggang 19. Nasabi dito, upang tayo daw ay panahan ng panampalataya sa ating puso, na tayo na mga nagkaugat, lumalim na sa pag-ibig ng Diyos, ay ano? Ay makakaunawa. Dahil lumalim tayo sa pag-ibig ng Diyos, lalalim din yung pagkaunawa natin sa katotohanan. Lalalim din yung pagkaunawa at pagkakilala natin sa pag-ibig ni Kristo sa atin. The love of God. Maintindihan nating lubos yung size nito, yung width, yung length, yung height, yung depth. Malalaman natin. Ano? Noong umpisa, hindi ko maintindihan ito eh. Ano ba yung may size ba yung love? Love of God, yung height, yung depth, yung width. Ano yun? Ito pala yung alam na alam mo, ano itong pag-ibig? Yung posisyon mo, yung size ng pag-ibig mo sa Panginoon. Makikita mo, gaano mo kalaki iniibig ang Panginoon. Alam mo ba yung size nito? Yung width, yung length, yung height, yung depth, yung lalim? Napakalalim ng salita na ito. At ang sinasabi lang dito, pag lumalim ka sa pag-ibig ng Diyos, kilalang kilala mo, na may measure mo, kung lumiliit, lumalaki ang pag-ibig mo sa Panginoon.
Mamimeasure mo yan. Meaning, pag lumalamig ka, Lord, forgive me, lumalamig na pala ako. Yung temperature, alam mo, bumababa. Ano? Bumababa. Nami-measure mo. Pag lumalaki pag-ibig mo sa Panginoon, alam mo rin yun. Pag lumiliit, merong sumisignal sa loob mo. Toot, 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 toot. Merong red light na nagsasabi, warning, warning, bumababa ka sa spiritual. Nagkukulang ka sa paglakad sa pag-ibig. Kasi nalaman mo na yung measurement ng love of God, yung width, yung length, yung height, yung depth. At ang sabi dito, pag alam mo yung size ng measurement ng pag-ibig ng Diyos, you will be filled with all the fullness of God. Pupuspusin ka ng Diyos ng Kanyang presensya. Thank you, Lord. Salamat, Panginoon. Let's lift our hands to God. Sabihin natin sa Panginoon, Panginoon, gusto ko pong lumakad sa pag-ibig mo araw-araw. Gusto ko ring lumalim at magkaugat sa pag-ibig mo. Nang sa gayon, makilala pa kitang lubos sa kalaliman ng kapahayagan kung sino ka. You are my God, and my God is love. Marami po salamat, Panginoon. Sa umagang ito, tanggapin mo po ang aking buhay. Gamitin mo for your own glory, Lord. Let me walk in the Spirit, because I choose to walk in the Spirit. I choose to be obedient, to be submissive to you, Lord. I choose to be filled with the Spirit, to have a Spirit-controlled life. I choose to have fruit, with the fruit of the Spirit, of the Father, and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. In Jesus' name, amen. Listen, mga kapatid. Let's invite, patuloy po nating ipag-anyaya. Let's evangelize our friends. Tapos, share natin ang gospel, ang word of God. Dalhin natin dito. Invite them sa worship service. Maging goal po natin, every week may kasama tayong mananampalataya. Kaya nyo ba yon? Alam niyo ako'y babago mananampalataya. Hindi pa ako pastor. Ang goal ko, every week, gusto ko may maisama ako sa Panginoon. Aba, linggo-linggo nagsasama ako ng mga kaibigan ko sa church. Hindi ko kinahihiya. Alam niyo yung church namin noon? Sa maliit, madilim, maruming grahe ng inalisang building ng BIR. Doon sa Hermanos Belen. Pastor ko noon, si Pastor Ching. Nagtiis kami doon. Lagi ako nagsasama ng unbeliever. At lahat siya sama ko, tumatanggap sa Panginoon. So maging goal po natin, mga kapatid, paggamit tayo sa Diyos. Evangelize our friends. Share the gospel. Share the word of God. Then, dalhin natin dito para ma-disciple na patuloy natin. Amen po ba? So, purihin ang Panginoon. And last announcement. Yung nakakakilala po kay Sister Maris Balermino na taga Alaminos, yung vlogger na kumakanta. Kapatid natin dito na may 3 anak. No? Kinuha na ng Panginoon. Ngayon nakaburol doon sa Alaminos. Pinuntahan namin kahapon. So baka kayo ay kaibigan niya. No?
ina-announce po natin na sumakabilang buhay na. So, God bless everyone, mga kapatid. Sabi ko kanina kay Sister Lily, alam mo, pag lumakas ang ulan, kasi pabugso-bugso eh. Pag lumakas ang ulan at dire-diretso ulan, sabi ko, tandaan mo, ang aatin ngayon, yung mga tunay na umiibig lang sa Panginoon. Makikita ko sino umiibig sa Panginoon. Nothing can hinder them in worshiping the Lord. Kasi ito lang magagawa natin, pagpapakita sa Panginoon, hindi naman natin pwedeng bayaran ng Panginoon, libre ang salvation natin. Ito lang magagawa natin. Pakita natin sa Panginoon, gaano natin siya minamahal, iniibig. We will do everything just to please our Lord. At isa sa paraan to please God ay laging sumamba sa Panginoon. Sabi sa Hebrews chapter 10, don't forsake your gathering. Noong panahon na yun, meron na palang nagpapabaya sa pagdalo. So God bless you all, mga kapatid. Hallelujah. Thank you sa inyong lahat na patuloy nandito. Pagpalain kayo ng Panginoon. Hallelujah. This is my desire to honor you, Lord. With all our heart, I worship you. All I have within me is to give you praise. All that I adore is in you. I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm away. Lord, have your ways in me. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm away. Lord, have your ways in me.